Okay, good morning mga igan. Alas 5:15 na, unang hirit na. Ang petsa natin ngayon. 26 po ng buwan ng Mayo, araw ng Huwebes. Gising na po, tuloy-tuloy ang ating trabaho at paglilingkod bayan. Yan ay kahit po papalapit na ng papalapit ang bagyong Chedeng, medyo mabagal pa rin po ang galaw nito. Kaya hindi pa natin masyadong nakikita ang epekto nito dito sa Metro Manila. Pero kahit hindi pa tayo binabayo ng mga malalakas na buhos ng ulan ngayon, huwag po tayo magpa-relax-relax lang. At talagang malakas daw po itong si Chedeng. Well, sa katunayan nga, kahapon pa lang naging isang ganap na typhoon na ito dahil sa paglakas ng taglay nitong bugso ng hangin. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nag-iipon ng lakas ng bagyong Chedeng habang nasa ibabaw ng karagatan. Kaya naman po walang patid ang ating paghahanda at dapat talagang I am ready tayo sa bagyong ito. At naku, sana nga matupad ang marching orders ni Pinoy na zero casualties sa buong Pilipinas sa nalalapit na paghagupit ng bagyong Chedeng. Bigyan tayo ng oras para maghanda. Actually, kaya mamaya makikibalita na tayo sa paghahanda ng MMDA para sa kanilang pagtugon sa mga inaasahang pagbabaha. Tulad na lang dyan sa Buendia sa Makati na isang flood-prone area at binabantayan ngayon yan ni Susan Enriquez. Dapat, syempre, nalinis na rin ang mga drainage natin para tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Syempre, nagbabantay din tayo ngayon sa Navotas, isa sa madalas bahayang lugar dito sa Metro Manila at makakasama natin doon. Mamaya, syempre, sino Monica at Arn, mga gala. Okay, mga igan, narito na mga palitang dapat nyong malaman sa ating top hirit. Yung latest po natin sa ating bantay bagyo, ito pong bagyong Chedeng, lalong lumalakas po habang tinatahak niya ang pahilagang kaluran direksyon. Base sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, natagpuan ang mata ng bagyo sa layong 270 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Nagtataglay po ang bagyo ng lakas ng hangin na umaabot ng, 160 kilometers per hour po yan. Ang bugso niya, 195 kilometers per hour. Tinatahak ang pahilagang kaluran direksyon sa bilis na ang bagal. 15 kilometro kada oras, nakataas pa rin ang storm signal number 2 sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte at Samar Provinces. Nakataas naman ang storm signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Polillo Island, Marinduque, Burias at Ticao Island. Diyan din po sa Masbate, sa Northern Leyte at Biliran Island. Ang inaasahan po ng Pag-asa, bukas sa umaga, nasa 205 kilometers north of Virac, Catanduanes na ang sentro ng Typhoon Chedeng. At 70 kilometers east of Apari, Cagayan, sa darating pong Sabado ng umaga. Wow, pwede pang lumakas po yan dahil ang takbo niya ay 15 kilometers per hour lamang. Super typhoon, possibility pa ba? Meron talaga dahil nung actually nasa labas pa siya yun ang projection ng ng Pag-asa Mag-iipon pa ng lakas. At para maging mas handa ng sana naman ay hindi na maulit ang trahedya noong bagyong Ondoy at Pepeng, ang mga bahanak kumitil ng maraming buhay. Todo-todo na po ang pagbabantay ngayon ng NDRRMC sa bagyong Chedeng. Halos isang linggo na nilang binabantayan ng iba't ibang dam dito sa Luzon. Ang Ambuklao, Binga, San Roque, Casaknan, Pantabangan, Magat, Lamesa at Angat Dam. At ayon po sa kanilang pinakuling monitoring, wala pa sa critical level ang mga dam. Kung makita nyo yung level dyan, puro 0-0, ibig sabihin hindi pa napuno, wala pang wala pa sa spilling level, maski meron tayong southwest monsoon na nandito ngayon sa South China Sea, na paulan-ulan dito, hindi pa umabot. At hindi lang po ang gobyerno naghahanda para kay Chedeng, maging ang mga ordinaryong kababayan natin. Tulad sa Makati City, tulong-tulong sa paglilinis ng mga creek ang mga residente dahil ang baha raw doon ay halos lampas tao. Pinulong naman ng MMDA ang mga pinuno ng mga LGU sa Metro Manila para mas lalo pang makapaghanda, dumaan man o hindi ang bagyong Chedeng sa Metro Manila. Ipinag-utos na po ang pag-deploy ng 8 6x6 na truck ng pangresponde sa 8 flood-prone areas na tinukoy ng ahensya. Ayon sa NDRRMC, target nila na makamit ang zero casualty rate ngayon, alinsunod na rin po sa marching order ni Pangulong Noynoy Aquino. Sana wag nang tumama, no? Pero syempre mainam na pa rin ang naghahanda at sa pagdating nga ng bagyong Chedeng, may bagong sandata na po ang Pag-asa. Yan po ang makabagong Doppler radar na isinaset up na ng Pag-asa sa People's Park in the Sky. Yan po yung pinakamataas na bahagi ng Tagaytay City. Ito magiging mata nila para sa mga papasok na bagyo na papuntang Metro Manila.
At bukod po sa pagsukat ng lakas at dami ng ulan mula sa layong 400 kilometers, mas maliwanag na makikita ang images dito dahil kumpara sa ibang radar, equipped ito ng 3D technology. Samantala, hindi pa rin fully functional ang Doppler radar ng Pag-asa sa Tuba, Benguet. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Raimundo Ordinario, 80% pa lang ang accuracy ng radar na ito at kailangan pa ng calibration ang buong Doppler radar system. At dahil medyo malayo pa rin ang bagyong Chedeng, kakaunting ulan pa lang ang namomonitor nila sa radar. Mas makikita nila ang dami ng tubig ulan kung lalapit ang bagyo sa layong 480 kilometers na radius. At bukod sa pagbabaha, narito po ang isa pang binabantayan natin sa pagtama ng bagyong Chedeng, ang nakamamatay na landslide o yung pagguho ng lupa. At isa sa tinututukan ng otoridad ang probinsya po ng Rizal. Batay sa hazard map ng probinsya, halos lahat ng sloping area sa Rizal itinuturing na landslide prone. At bahain naman ang mga lugar malapit sa Laguna Lake. Maraming bahay sa Rizal ang nasa tuktok ng mga burol o di kaya nasa gilid ng mga bangin, kung saan maraming mga subdivision po ang nakatayo. Kaya naman ang mga otoridad umasang hindi na maulit ang trahedya nangyari noon sa Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. Ang provincial government ng Rizal inactivate na rin ang kanilang Disaster Operation Center. Naka-standby na rin po ang search and rescue team sa bawat munisipalidad, kasama ang kanilang rubber boats at equipments. Yung aming mga kababayan na malapit doon sa mga landslide prone areas, sa pagsabihan na rin namin na hanggat maaari at mag-order ang aming punong lungsod. Kung kinakailangan i-alis muna namin sila o ilikas din sa mga lugar, gagawin ang aming tanggapan. Paano nakapagpatayo yung mga villages sa slope Oo ng... nga eh. Diba dapat Paano yung mga nakakuha permiso ng yan, yung mga engineer ng geosciences and... Bagay, sabi ni Engineer Leo nga sa akin eh, Igan, minsan minsan palusot eh. Para makapagpatayo doon sa mga mapangangkanib na lugar. Kasi kung ikaw mismo nandun ka, nagbabayad ka ng buwan-buwan. Ha? Taon ang binubuno mo para mapasayo yung lupa, pati na yung bahay. Pero hindi pa niliwanag sa'yo, delikado pa yung kinatatayo ng bahay mo, magugulat ka na, dumadaos-dos Yes. to. Oo. Di mas malaking pera ang nasasayang sa ating mga kababayan. Kahit gaano kahanda ang local government, maging yung mga residente ng isang lugar, kung talagang hindi naman dapat tayuan ng bahay yung lugar na kinatitirikan po ng bahay nyo, o kaya sa baha, kung talagang catch basin yung lugar nyo, eh wala ka talagang laban. Unless, of course, magkaroon ka ng mga rescue boats, life vest, pero magiging way of life mo na, ganun na lagi, tuwing may Habang bagyo. unang tira mo doon, wow, ang ganda ng view ko. Ayun pala, nakatayo Diba? ka Dahil rin tabi ng tayo. bundok eh. Wow, Pero yun hindi pala. ba dapat, pag bibili ka rin kasi ng bahay o ng lupa, dapat ikaw rin mismo, di ba? Tatanong-tanongin mo rin na lehitimo delikado ba o ito hindi. o delikado ba yung lugar na to. Pero pag nandun ka na kasi sa mismong lugar, kala mo pantay eh. Hindi mo malalaman na nakatayo ka pala sa Nagulat nga ako nung dumalaw ako sa Cherry Hills, ilang taon na bago ito. Eh, bago ka makaakyat, talagang pataas siya eh. Lahat ng bahay doon, kung hindi pinantay yung kanilang flooring, eh lahat nakatagilid ng tao eh. Nakatagilid. Oo. Eh, yun nga ang tanong, paano nagkaroon dito ng pagkakataon na magkaroon ng permiso na makapagpatayo. At syempre, alam din ng mga inhinyero na yan na ang lupa, yung content ng lupa. Eh, lalo na, pawalaan na rin kasi yung mga puno, wala nang kumakapit doon sa mga dumadaos na tubig ulan. Eh, lumalambot na yan. Kasi minsan yung mga may-ari din ng subdivision, sino-shortcut yung proseso eh. Oo. Para makapagpatayo, o hindi na sila kukuha ng soil analyst para Walang bayad. tuloy yung negosyo, Oo. diba? O, Yun pinaiikutan ang nila yung delikado. sistema. Alright, sa ibang balita naman, painit pa rin po ng painit ang debate sa Kamara kaugnay sa kontrobersyal na RH Bill. Umalma kasi si Cebu Representative Pablo Garcia nang malamang hindi ang principal author ng panukalang batas na si Representative Edsel Lagman ang sasagot sa iba pa niyang katanungan, kundi ang isa pang sponsor ng panukalang batas na si Alagad Party List Representative Dante Marcoleta. are very clear that an interpellator has only 1 hour if there are others listed ready to interpolate. Mr. Speaker, A member of this House cannot have the right to interpolate in perpetuity. If the chair would like to hear from the majority. Mr. Speaker, Your I Honor, move for a few minutes if suspension. the distinguished sponsor is allergic to my interpretation, Mr. Speaker, allow me to read